Pasok. Hello mga Lodi, nandito tayo ngayon sa bahay ng client namin at sasamantalahin po natin yung pagkakataon. Kung makikita nyo, napakaraming kawayan. Nandito po tayo sa bandang bundok dito sa Barangay Hanusa at ipapalam ko sa inyo kung ano yung mga produkto na pwedeng gawin mula sa kawayan. Kung makikita nyo, ayan, pwede siyang gawing bakod, kubo o bahay, pwede siyang gawing papag. So dito sa isla, dito nagmumula yung mga papag, mga set na gawa sa kawayan, yung stick na pinapantog po natin sa barbecue, sa banana Q. Tapos ito kung makikita nyo, napakaganda ng ano niya tuyong-tuyo na siya, magulang na siya. Ito yung magandang gawin sa mga papag na kung saan hindi siya aamagin. But this time, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng stick. Ito yung stick na D12, may mga sukat po yan, may 5, may 7, may kalis, may walang kalis. Ibig sabihin ng kalis, yung kinakayasan po yung gilid ng kawayan para maging hugis pabilog siya. So yung mga Lodi, i-demo ko sa inyo kung paano gawin yung stick. So ayan, natilad na siya, ibig sabihin nahati na siya. Ang gagawin natin, titilarin natin. Ang sukat yata nito ay 17. So dati ang ginagawa ko, nung hindi pa ako marunong sa ganitong trabaho yung pagre-reband, nag-i-stick po ako dito, naghahalong, nandulong, nagdadaing, namimingwit, nangangalakal ng basura sa dagat at kung ano-ano pa basta pwedeng pagkakitaan. So ito nga i-demo ko sa inyo kung paano yung paggawa ng stick. Kinakayasan ko muna yan. So yung bawat gilid, yung kanto ng stick, kinakayasan natin. Ang tawag po dyan ay stick na may kalis. So, ibig sabihin na nawala yung kanto doon sa paligid ng kawayan. Tapos, tutulisan natin siya gamit yung pinatulis na cutter. So, ganyan yung magiging itsura niya. Yan, tutulisan natin. Ayan. So, ayan yung kadalasan ginagamit sa mga barbecue, pantog ng mga fishball ng kikiam. So, ikukwento ko nga nung dati nung hindi pa ako marunong dito sa pagre-reband sa buhok, ito po yung ginagawa ko. Ayan, nag-i-stick ako, inaabot ako ng madaling araw. Natatandaan ko dati, unang-unang try ko ng pag-i-stick, grabe as in, halos lahat ng daliri ko may paltos. Tapos, hanggang syempre walang magawa. So, kahit may paltos yung kamay ko, sige pa rin ang sige sa pagkakalis, sa pagtitilad, sa pagtutulis ng stickin. So, inaabot ako ng madaling araw. So, dati mura pa yung stick, pero ngayon, tumagal na yung panahon, mas mahal na siya. So, parang naging double the price na yung bentahan ng mga stick. So, dyan, tinatali siya. Pag nagawa mo ng stick, syempre binibilad pa yon para matuyok. Kailangan mainit yung araw. Kasi pag hindi siya natuyo sa araw, aamagin siya. So, binibenta siya by pieces. Sa isang tali, 100 pieces yon. Tapos, binibenta naman siya or tinatakal sa mga pwesto sa bayan. Yung way ng pagpepresyo dito ay per 1,000. So, ang tawag, nakalimutan ko yung tawag doon, pero per thousands yung presyuhan. Tapos, i-deliver doon sa mga pwesto sa palengke, dyan sa bayan, sa Binangonan, sa Antipolo, at kung saan-saan pa. So, dito talaga nagmumula yung mga produkto ng stick. So, yung, hindi lang po stick, pati po yung mga kaing, yung mga nilalagyan po ng mga prutas, yung mga papag, mga kulungan ng manok, at kung ano-ano pa. So, dati, ang ginagawa ko, nag-i-stick ako, tapos nananaga po ako ng kawayan sa bundok. So, tingnan nyo naman mga Lodi kung ano yung itsura ng kawayan. So, napakahirap. So, hindi ko ma-imagine kung paano ko nagawa yun, kung paano ako nakakapagtaga dati nung umaahon ako sa bundok. Kasi parang napakahirap po. Ang dami niyang mga, ang tawag dito yung mga siitan. So, ayan, ang dami, ang hirap. So, imagine niyo tatagain yan, tapos tatanggalin mo yung mga sanga-sanga na yan. So, napakahirap. So, hindi lang din mga furnitures or bahay yung ginagawang produkto mula sa kawayan. Ginagamit din itong pangtulos sa dagat. Yung mga fish pond, ayan yung ginagamit. Kaya, ang daming mga dito, ang pangunahing kabuhayan dito yung sa dagat, yung fish pond, sa tilapia,
sa big head, ganyan. So dito kapag sarili mo yung kawayan, hindi mo na bibilihin, mas malaki yung kikitain mo. Ako dati naalala ko, yung ini-stick ko, kawayan, tas nagbabayad ako per piece, parang 30 pesos ata natatandaan ko dati. Kaya ang ginagawa ko dati para mas malaki yung kikitain ko, na umakyat ako sa bundok tas nagtataga ako ng bongkawe. Isa siyang variety ng kawayan, mas manipis siya, mas maliit, tapos mas matigas, tapos mas matalas yung mga gilid niya. So napakahirap talaga mga lodi gumawa ng stick, yung ginagamit sa pang barbecue, pero isa ito sa mga pangunahing hanap buhay. Halos karamihan ng mga tao dito, yun po yung hanap buhay, yung paggagawa ng stick. At napakalaking tulong ng kawayan dito sa mga mamamayan dito sa isla namin sa Talim Island, Binangonan, Rizal. Kaya yung mga tao dito, pinangangalagaan talaga yung kawayan. Yung alam nyo yung yung ginugulay na kawayan. So bawal po yun dito kuhain. Bawal siya kasi nga, ayun talaga yung pangunahing pinagkukunan ng mga gumagawa ng mga stick, ng mga furnitures dito. And trivia nga lang pala mga lodi, ang kawayan kaya pala napakarami dito at napakabilis, hindi nauubos dahil ang kawayan po ay tumutubo po per seconds, per minute, mabilis po siyang tumubo, mabilis po siyang lumaki.